la, 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 la. Mayroon po kaming kwento. Meron po kaming kwento. Meron po kaming kwento. Mayroon po kaming kwento. Mayroon po kaming kwento. Meron po kaming kwento. Meron po kaming kwento. Mayroon po kaming kwento. Mayroon po kaming kwento. Meron po kaming kwento. Meron po kaming kwento. Meron po kaming kwento. Ang DILG po ay nagnanais na madala ang kaunlaran at katahimikan sa lahat ng sulok ng ating bansa. So, kaya lang po marami po talagang mga challenges. At dahil dyan po, kulang po unang-una yung mga magagandang daan para po tayo ay makapasok sa kasuluk-sulukan po ng ating mga sityo at ng ating barangay. Napakadali po kasi nilang mahikayat pagdating sa mga ganyang mga gawain, pagdating sa pagsama sa mga NPA, dahil unang-una, hindi nila ramdam yung presensya ng gobyerno. Hindi nila maramdaman yung serbisyo at ang akala po nila ay pinababayaan na po sila. Dati po, kami po yung naglalakad, dala-dala namin ang aming mga pantindang gulay, pababa po ng bayan, para po kami ay magkaroon ng kaunting pampalit ng mga kailangan, pagkain, pambili ng pambaon ng aming pumapasok. Kaya nga lang po, ay talagang hindi malaki ang inaabot namin dahil sa kami namamasahe. Sumasakay kami din sa mga habal-habal na ay binibigyan din namin ng bayad. Kung aming mga kalakal, pag wala pong sasakyan, dinadala namin hanggang San Rafael, karga sa ulo. Tapos po, yung bibili naman budget, karga rin pong paakyat nitong bundok. Pag yung pong aming mga anak ay nag-aaral pagbaha, hindi po makatawid at yung aming hanging bridge ay wala. Ay noon po ay marain ang nangyayari na hindi katahimikan. Wala na po halos kapayapaan. Kaya may pangamba rin po kami sa aming kalooban. Ay iyan po minsan ay dito sa aming lugar ay naglalabanan na wala naman po kaming kaalam-alam. Ay siyempre sir, baryo namin ito, madadamay kami. Alam na ng NPA na pag yung mga kalsada na umukuhan sa gubat, ay hindi kanilang talaga sinusunog talaga yung mga sasakyan para hindi matuloy, para hindi makapasok sa gubat yung ano. Nung pumunta kami ron, talagang yung pangangailangan, meron nga silang tinatawag na pangawitang palakol. Dumarating sa kanila pagdating ng July hanggang October, gutom talaga sila. Una, ang means of source of income nila, howling. Pagbaha, wala kang madadalang kalakal. So, hindi sila nakakapagdala dito sa nayon, papunta dito sa bayan. So, talaga gutom sila. Kaya ang nangyayari sa kanila na nadideceive, ang daming nadadala sa maling paniniwala o maling ideolohiya dahil meron silang mga promises, so-called promises na pag ganito, pag sumama ka, merong mga pangako sila na binibigay. Pero at the end, talagang isang pangako lang. Kaya sila nadideceive sa hirap. Pag matanda ang may sakit, inuduyan, binababa po sa bayan na inuduyan nila para po makaabot sa pagamutan. Pero yung iba naman pong mga nagkakasakit, dahil sa mga kapos nga, iniisip na walang pira, ay hindi na po na ipapadoktor ay diyan na namamatay. Nung nasa Kilusan pa po ako, sa CPP, NPA, NDF, ay pakain talaga naming pahirapang makarating ang mga taga-gobyerno at serbisyo nito sa mga lugar ng katutubo at mga liblib na mga komunidad. Sa ganong paraan nagkakaroon kami ng pagkakataong mapaniwala at maparamdam sa mga tao na inutil at kurap talaga ang gobyerno. Taktika namin ito sa CPP, NPA, NDF para mahiwalay ang mga mamamayan at mga katutubo mula sa gobyerno at siguradong marami kaming mahihikayat, marirecruit upang gawing basing masa at miyembro ng mga organisasyon pati na sa hukbo ng NPA.
Kasama na po sa amin dito ang panununog ng mga construction equipment dahil kung makakapasok pa po ang mga kalakal, ang serbisyo, at tatatag po ang gobyerno sa pamamagitan ng kalsada, tiyak naliliit po ang teritoryong ginagalawan namin, lalo na sa liblib na kanayunan. Alam niyo po, sa matagal na panahon, ang insurgency war ng CPP, NPA, NDF ay labanan sa propaganda sa damdamin at puso ng mamamayan. Yun po talaga ang aming ginagawa nung ako'y nasa CPP, NPA, NDF. Sa ilalim ng Joint Letter Directive No. 3, isang dokumento sa pagitan ng AFP at ng PNP na nagsasaad ng interoperability o pagkakatulungan ng kapulisan at ng inyong AFP, kami po ay hindi tumitigil sa pagtugis sa mga teroristang New People's Army. These terrorists incite fear, anger, and disappointment among the masses to fight government. Through their aroused, organized, and mobilized strategy, they are able to manipulate the people into supporting their senseless cause. Recognizing the circumstances, government created Peace, Law Enforcement, and Development Support Cluster or PLEDS Cluster under the National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict, specifically to defeat the communist terrorist groups. The PLEDS Cluster, composed of the AFP, PNP, NBI, and PCG, and other agencies in the security sector, is dedicated to the pursuit of a better quality of life for the Filipino people by promoting and protecting peace and order in the communities. From treacherous armed attacks against both civilian and military personnel to abominable theft and extortion in the delivery of funds and relief items, and from utilizing social media platforms to recruit and disseminate their propaganda to the killings of their former members. The efforts of these terrorists to cause atrocities in our country seem unceasing. Considering this, we are very fortunate to have Executive Order No. 70, which institutionalized the whole-of-nation approach, created the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, and directed the adoption of a national peace framework, as well as the Republic Act No. 11479, also known as the Anti-Terrorism Act of 2020, which is an act to prevent, prohibit, and penalize terrorism. Kami, ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ay naririto at patuloy na susuporta at sa lahat ng programa ng ating pamahalaan sa ilalim ng kumpas ng ating kagawaran ng tanggulang pambansa. We will collaborate, synergize, and see to it that your armed forces will be able to pursue its mandate of protecting the people and securing the state within the jurisdiction of our laws. Bilang tugon sa isinusulong ng ating pamahalaan na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan at kaayusan sa ating bansa, ang buong National Bureau of Investigation sa pamumuno ng aming direktor na si Eric Bidistor ay nakikiisa at sumusuporta sa layuning ito. Ang kooperasyon at pakikipagtulungan ng bawat serbisyo ng NBI tulad ng intelligence operation, criminal investigation at forensic investigation ay inyong patuloy na maaasahan upang makamit ang pambansang kaunlaran at kapayapaan. Bilang mga alagad ng batas, kaming mga nasa security sector sa ilalim ng PLEDS Cluster ay patuloy na tutugi sa mga kriminal alinsunod sa ating batas at mandato. Kagapay ang Armed Forces of the Philippines or AFP, mariin naming gagampanan ang aming sinumpaang tungkulin na pagsilbihan ang sambayanan sa pamamagitan ng pagsugpo sa terorismo. However, not only are we interested in defeating the Communist Terrorist Group or CTG, but also into strengthening the trust of the public through the practice of good governance, especially the provision of quality services. Kasama nyo ang tanod baybayin ng Pilipinas sa hangarin ng ating gobyerno na tuluyan ng puksain ang terorismo sa ating bansa. Paigtingin ang seguridad ng ating bansa at mga mamamayan sa pamamagitan ng maritime patrol, intelligence operations, at iba pang mga pamamaraan kaugnay sa aming mandato. We will deny the Communist Terrorist Group from linking base areas and establishing a revolutionary highway. The men and women of the Philippine Coast Guard is one with the government and the Filipino people. Mula nang tinatag ang PLEDS Cluster sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict,
ay malaki po ang pinagbago ng ating pambansang seguridad. Naging mas epektibo at agresibo ang security sector sa pagpapatupad ng batas at sa pagtugi sa mga kriminal at teroristang miyembro ng CPP, NPA, NDF. Simula nang naitatag ang LCAC, mahigit kumulang 6,917 ang nagapi na teroristang NPA. Kasama na dyan ang 6,066 na nagbalik loob sa gobyerno. Karamihan ng mga sumuko ay nasa mga probinsya ng Davao de Oro, Surigao, Agusan at Bukidnon. Sa larangan naman ng peace and development efforts, 16 sa 18 na rehiyon ang may organisadong Peace and Development Council, habang 66 naman sa 81 probinsya ang nagkaroon ng kasunduan. Sa level naman ng barangay, mayroon na pong 320 na apektadong barangay ang matagumpay na pinalaya sa impluensya ng mga teroristang komunista sa pamamagitan ng ating mga masisipag na community support program teams at kasama na rin ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Ang inyong security sector ay patuloy na tutugis sa mga lumalapastangan sa ating demokrasya at mga batas na kaakibat nito. In so doing, we will ensure that the pillars of our national security, our government and people, are protected from the threat and deception of the communist terrorist group. We will fight for the attainment of peace and security and the realization of an inclusive development that every Filipino family deserves. Sa kasalukuyan po, mas hinihingi kasi natin yung pagbabantay ng mismong taga-barangay. Kung kaya, mas malakas po ang puwersa ng citizenry. At bukod po doon, ay meron po kasing presence ng army dahil may mga detachments po tayo. At nagpapasalamat naman ako. Itong ating mga kasundaluhan dito, napaka matulungin. Tumutugon agad sila doon sa needs. Mas nararamdaman na ng mamamayan, lalo na po sa upland or ng ating GDAS, yung serbisyo ng gobyerno. At kasama po noon ang suporta ng national government, ng mga national agencies. Bukod po doon, mas maliwanag na ngayon na dapat kinukonsulta po natin ang mamamayan dun sa mga kailangan nila. Nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng mga serbisyo karaban. Yung serbisyo karaban naman po, lahat po ng klase ng serbisyong pwede nating dalhin, katulad ng mga health services, social services, para sa mga senior citizen, sa ating sa children, sa women, sa ating mga solo parent, dinadala po natin doon. Ay, malaki na po ang pinagkaiba noon at ngayon. Ay, yun nga po, mahirap ang noon kasi walang masyadong sasakyan. Kaya lang po kami nababa dito, nagpaaral na kami ng aming mga anak. Pero po itong ngayon, marami na po kami na-graduate na dumagat ng college. Nung magkaroon po ng karsada, umakyat po sila doon para sila po ang maghatid sa amin ng biyaya sa amin. Hindi na kami nahihirapan bumaba, umakyat. Sila na po ang umakyat doon sa amin. Yun po ang pinagpapasalamat namin, yung nagkaroon ng karsada. Kaya pag may nagkasakit dito sa amin, antimano, may motor ng sasakyan, napauwi ng bayan. Doon naman ako nagpapasalamat yung nangyaring yon dahil yung gawain ng Panginoon at saka itong project ng government, itong local peace engagement, itong LCAC, dahil ngayon bukas na bukas para sila ay makapasok dito. Muli, gusto kong ipahayag ito. Isang malaking kahibangan ang pagpasok sa grupo ng komunistang terorista na sabi ko nga, isa itong self-vindication, isa itong redemption ang ginagawa kong paglabas. Kasama ng mga kasama kong mga dating mga namumunot kasapi sa CPP, NPA, NDF. Isang masakit na katotohanan sa aking pagkatao na naging bahagi ako at nahikayat ako ng mga recruiters ng CPP, NPA, NDF mula sa universidad at mga kolehiyong kami po ay na-recruit. Dahil sa kanilang matatamis na doktrina na parang isang pangako na akala mo totoong mag-serve the people. Ngunit, nung nasa loob na ako, nakita ko ang kabulukan na tinatagong kapaglapastangan nila at mga ginagawa nilang pag-abuso sa mamamayan, lalo na sa pagsira sa gobyerno at sa ating bayan. Marami na po ang biktima ng kahibangang ito namatay
Nawala ng pamilya, nawasak ang kinabukasan dahil sumama sa CPP-NPA-NDF. Gusto kong itama ang aking pagkakamali noon at ngayon ay maging parte ng masiglang pagkilos kasama ang aking pamilya at ang buong mamamayan sa muling pagbubuo ng ating bansa, ng ating bayan, na sa mahabang panahon, pilit naming winawasak ito upang mapalitan ang ating gobyernong demokrasya sa paniniwala ng komunistang paghahari. Dahan-dahan ko pong nararamdaman ang pagbabagong ito sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala kung saan kasama ko na ngayon ang aking pamilya, bahagi ng buong pamayanan at komunidad ng ating mamamayan. Mayroon po kaming kwento.